Sumiklab ang kaliwat kanang protesta sa iba't ibang panig ng mundo kasabay ng panawagan ng ilang leader para sa agarang pagtigil ng labanan sa pagitan ng Israel, Amerika at Iran. Ang Pilipinas patuloy na minomonitor ang sitwasyon at handa raw sakaling kailanganin ng humanitarian at evacuation operations. Narito ang Frontline Report. Kasabay ng sigalot sa pagitan ng Iran, Israel at Amerika, kaliwat ka ng mga protesta ang sumiklab sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Baghdad, Iraq, ginamitan ng tear gas ang mga pro-Iranian protester na tinangkang pasukin ang embahada ng Amerika. Sa Toronto, Canada, libo-libo ang nagrally para suportahan ang pagpapalit ng rehimen sa Iran. Sa Amerika, maraming Iranian Americans ang natuwa sa ginawang pag-atake sa Iran sa pag-asang magkakaroon ng pagbabago sa politika roon. Pero may ilan ding mga taga New York ang tinuligsa ang ginawa ng Amerika at Israel. Habang sa South Korea, may mga nagrally rin laban sa US-Israeli attacks. Ilang leader naman ng mga bansa ang nanawagan para matigil na ang sigalot, kabilang dito ang Japan. Ang Thailand hinimok ang lahat ng partido na huwag hayaang mas lumala pa ang sigalot, kasabay ng panawagan ng dialogo at diplomasya. Dito sa Pilipinas, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na patuloy ang pagmamonitor ng gobyerno sa sitwasyon ng mga Pilipino sa Middle East. Wala po tayong natatanggap na report na may casualty na Pilipino. Wala pong Pilipino ang namatay, wala na Pilipino ang nasaktan. At sa ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan sa Middle East. Ayon sa ating Department of National Defense, mahigpit silang nakamonitor habang ang Armed Forces of the Philippines handa raw sakaling kailanganin ng humanitarian at evacuation operations. Samantala sa pagpupulong kanina ng United Nations, nanawagan ang mismong UN Secretary General na si Antonio Guterres para sa agarang pagpapatigil ng bakbakan. The region and the world need a way out now. I call for de-escalation and an immediate cessation of hostilities. The alternative is a potential wider conflict with grave consequences for civilians and regional stability. Labis naman daw na nababahala ang European Union sa nangyari. Nananawagan sila sa Amerika, Israel at Iran ng maximum restraint para protektahan ang mga sibilyan at respetuhin ang international law. Pati si French President Emmanuel Macron sinabing dapat agad itigil ang sigalot dahil mapanganib ito para sa lahat. Sa Iran naman, nanawagan si UK Prime Minister Keir Starmer para itigil ang sigalot. Sa ngayon, aktibo raw ang UK forces sa Middle East at may mga British planes din daw sa himpapawid doon bilang bahagi ng regional defensive operations. Samantala, iginiit naman ng China na hindi military force ang tamang paraan para resolbahin ang mga international dispute o pagtatalo. Pinapalala lang daw nito ang sitwasyon. Nanawagan ng China ng agarang pagtigil sa mga military action, habang ang World Health Organization iginiit na karapatan ng lahat na mamuhay ng mapayapa at walang banta ng karahasan. Kasabay ng panawagan ng dialogo. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.